Bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan at maintindihan ng mga batang aking ituturo sa araw na ito. Amen. Pwede na, bago kayo umupo, gusto ko nang pakiayos ang inyong mga upuan. Iayos nyo. At pakitignan na rin kung may mga basura, nakakalat at pakisulot na rin. At kayo umupo. Well, bago ko sabihin kung ano ang classroom goals natin sa araw na ito, may assignment ba akong ibinigay last meeting? Wala po, guro. Wala akong pagkakaroon ibinigay last meeting. Ngayon, ito ang inyong attendance. So, ang gagawin natin sa pag-check ng attendance, kapag tinawag ko ang inyong mga pangalan, ay sasabihin ninyo ang paborito niyong kilos na ginagawa sa bahay. Naintindihan ba, mag-aral? Opo, guro. Sasabihin niyo kung ano ang kilos na paborito niyong ginagawa sa bahay. Now, Chanel? Naghuhugas mo ng pinggan, guro. Naghuhugas ng pinggan. Bea? Nagwawalis po, guro. Nagwawalis. Maria? Nagluluto po, guro. Beji? Naglalaba po, guro. Naglalaba? Ako ay nagagala sapagkat kayo ay nandito upang matuto. Lahat kayo ay present upang matuto. Ngayon, ito ang ating classroom rules. Ano ay ito mag-aral? Be silent po, guro. Be silent sa Ingles. Tama. Be silent kapag ang teacher ay nagsasalita. Kapag ang teacher ay nagsasalita at ang inyong mga kasama, ang kanyang kaklase ay nagsasalita, kailangan tumahimik. Ngayon, ano ito? Nagtataas po ng kamay, guro. Nagtataas. Gusto ko nga sa likod ang pwedeng sumagot. Ano ito? Yes? Nagtataas ng kamay, guro. Tama, nagtataas ng kamay. Kailangan itaas natin ang ating mga kamay kung gusto natin sumagot kay teacher o gusto natin lumiban sa klase o pumunta ng CR. Ngayon, ano ito? Nakikinig, guro. Nakikinig. Bakit dito lang sa harapan ang sumasagot? Gusto kong lahat kayo ay sumagot. Ano ito? Nakikinig, guro. Tama, nakikinig. Kaya makinig tayo kay guro kapag siya ay nagtuturo upang tayo ay matuto. Dapat makinig tayo sa ating mga kaklase upang tayo ay makakuha ng aral sa kanila. Ngayon ay magbabalik-aral tayo. Ano ang ating natalakay nung isang araw? Gusto ko ng kamay. Yes, Bey. Ano ang ating natalakay nung araw? Pangalan po, guro. Pangalan? Ano nga ba ang pangalan? Yes, Beji. Ano ang pangalan? Pangalan po, guro. Ang ngalan ng lugar. Tama. Bigyan mo natin ng dalawang palakpak si Beji. Ano ba, Shin? Ano ang pangalan? Ngalan ng tao? Tama? Ano ba? Ngalan ng hayop. Bigyan na natin ng dalawang palakpak. Ngayon si Iyo. Ano ang pangalan? Ngalan ng tao? Maliban sa ngalan ng tao? Ngalan ng lugar? Ano ba? Ngalan ng bagay. Ngalan ng bagay. Tama. Ang pangalan, bigyan na natin ng dalawang palakpak si Iyo. Tama. Ang pangalan ay ngalan ng tao, ngalan ng lugar, ngalan ng bagay, ngalan ng hayop. Ngayon, magbigay na kayo ng halimbawa ng ngalan ng tao. Yes, Maria, ngalan ng tao. Magbigay ka ng halimbawa ng ngalan ng tao. Princess. Oh, princess. Tama. Ito ay isang halimbawa ng ngalan ng tao. Ngayon, meron akong pagagawa sa inyo. Ito ay pagmasdan natin, obserbahan natin, tingnan natin kung ano yung tool na ginamit. Kumakanta ba kayo ng kung ikaw ay masaya? Oo, guro. Yung mas malakas. Kumakanta ba kayo ng kung ikaw ay masaya? Oo, guro. Tamang-tama dahil gagawin natin yun. Oo, sa bahay natin at makikinig tayo. Bahay nyo at
Kilahok. Nakikipag-participate. Halika dito. Ito ang para sa'yo. Base sa larawang nakikita mo, anong kilos ito? Pakibindot niya. Mabigyan na natin ng tatong palakpak. Nag-enjoy ba kayo sa laro? Parang hindi naman nag-enjoy ng mga kasagutan. Ulitin natin, nag-enjoy ba kayo sa laro? Ngayon, ang lahat ng mga sinagot nyo ay mga salitang kilos. Kung saan, ito ay ang tinatawag natin, basahin nga, pandiwa. Tama, ang pandiwa ay salitang kilos o galaw. Sa Ingles, ito ay verb o tinatawag na action words. Ngayon, ano ang nakikita niyo sa larawan? Gusto ko ng kamay. Yes, Maria, ano ang nakikita mo sa larawan? Nananalangin, guro. Nananalangin. Tama ba si Maria? Oo, guro. Tama. Sila ay nagdadasal. Ngayon, paano kayo naging pandiwa ang pagdadasal? Naging pandiwa ang pagdadasal sapagkat ginamit niya ang kanyang mga kamay upang samahin at lumuhod siya. Kaya naging isang kilos ito. Ngayon, ano namang kilos ito? Sino gustong sumagot? Yes? Pagmamano po, guro. Pagmamano. Nagmamano ba kayo? Oo. Paano ba yung pagmano? Punta ka nga dito, Bea, at gawin mo sa akin kung paano ang pagmano. Tama ba si Bea? Tama po, guro. Tama ba si Bea? Tama po, guro. Ulitin nga, Bea, hindi nila nakita. Tama ba si Bea? Oo, guro. Tama. So, paano kaya naging isang kilos ang pagmamano? Yes, Shanel, paano naging kilos ang pagmamano? Dahil niya po ang kamay ko, guro. Tapos inilagay niya sa ulo niya. Tama, ginamit niya ang kanyang mga kamay. Ganito nga natin ang ating mga kamay. Okay. Tama yung sinabi nila ng mamano. Ngayon, meron akong isang video kung saan gusto kong obserbahan nyo at mamaya at may tatanong ako. Nakakapagod naman. Tulungan na po kita. Salamat at sabihan mo. Ay, tricky na. Ngayon, ano ang nakikita, ano ang maobserbahan niyo sa video? Gusto ko nga ng kamay. Ano ang maobserbahan niyo sa video na ginawa ng bata o isang kilos na ginawa ng bata? Yes, Bea? Tinulungan niya po ang kanyang nanay, guro, sa pagwawalis. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa pagwawalis. Tinutulungan niyo ba ang mga nanay niyo sa pagwawalis? Oo, guro. Ngayon, Betty, ano kayang kilos ang ginagawa mo sa bahay upang tulungan ang iyong mga magulang? Mag-igib po ng tubig. Nag-igib ng tubig. Gusto ko pag kayo ay sumasagot, tumayo. Paano bang pagtayo, Betty? Okay, ano yung sabi mo para marinig ng mga kaklase nyo? Mag-igib po ng tubig. Nag-igib ng tubig. Ngayon, gusto ko namang sumagot si Maria. Ngayon, tumayo ka nga, Maria. Ano ang mga ginagawa mo upang matulungan ang iyong mga magulang? Naglalaba po, guro. Wow, ang galing pa naman ni Bea. Naglalaba niya siya. Palakpakan na natin. Yes, galing pa naglalaba. Ikaw naman, Jay. Ano naman ang ginagawa mo kilos sa bahay kung saan nakakatulong ka sa iyong magulang? Nabubugas ng pinggan. Ang galing-galing naman ng mga kaiwan. Kaya sa mga edad ay kaya-kaya nyo nang tumulong sa inyong mga magulang. Kailangan sa mura pa lang na edad ay ano na natin kung paano tumulong. Ngayon, gusto ko nga si Ashley ang gusto mag-share naman kung ano ang ginagawa niyang dito sa bahay nila kung saan siya ay nakakatulong sa kanyang magulang. Pagwawalis. Wow! Pareho kayo. Halika na dito para
loob ng bahay. Napupunas ka ba? Wow, napupunas si. Halika nga dito. Paano kayo magpunas? Halika dito sa harapan. Turo mo kung paano magpunas. Ano ba ang magpunas sa bahay? Sige, kahit dito. Wow, ang galing naman Lily. Bili mo naman siya. Mga bata, meron akong isang maikling kwento na babasahin. Excited ba kayo? Oo, Guro. Ang pamagat ng kwento ay pakibasa. Ang tamad na si Kiko. Tama, ang tamad na si Kiko. Kayo makikinig sapagkat ako babasahin ko. Mahilig maglaro si Kiko sa labas. Ngunit, madalas niyang nakakalimutang maghugas ng kanyang kamay, maligo at magsipilyo. Isang araw, sumakit ang tiyan ni Kiko dahil sa mikrobyo. Simula noon, masipag na siyang naghuhugas ng kanyang kamay, magsipilyo ng kanyang ngipin, at pagkatapos kumain ay naliligo siya. Ngayon, nakinig ba kayo? Oo. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Oo. Ngayon, base sa inyong nabasang kwento, ano ang mga kilos ang nakakaligtaan gawin ni Kiko? Yes? Yes, kaya? Pagsisipilyo po, Guro. Pagsisipilyo. Maliban sa pagsisipilyo, magbigay ka ng maya. Paghuhugas ng kamay, Guro. Paghuhugas ng kamay. Ano pa? Yes, Ashley, ano pa ang ginagawang kilos ni Kiko sa ating kwento? Manigo. Tama. Ang lahat ng mga sinabi niyo ay mga kilos na hindi ginagawa o nakakalimutan gawin ni Kiko pagkatapos maglaro. Ngayon mga bata, gusto niyo bang matulad kay Kiko? Hindi po, Guro. Ganon. Ano ang dapat natin gawin pagkatapos kumain? Yes, Tini? Magsipilyo, Guro. Tama, magsipilyo. Bakit kaya kailangan natin magsipilyo, Sinel? Para hindi po masira ang ating ngipin, Guro. Tama. Para hindi masira ang ating ngipin katulad ng nasa larawan. Gusto niyo bang maging ganito ang inyong mga ngipin? Hindi po, Guro. Kung ganon, lagi natin isa-isip ang pagsisipilyo pagkatapos kumain. At upang hindi mas lalong masira ang ating ngipin, iwasan din natin ang pagkain ng candy at lollipop. Maniwanag ba mga bata? Opo, Guro. Kung pagkatapos natin kumain ay magsipilyo, ano naman ang dapat natin gawin bago kumain? Jerry Ann? Maghugas po ng kamay, Guro. Maghugas ng kamay. Bakit kaya tayo naghuhugas ng kamay, Jerry Ann? Upang hindi po natin makain yung mga dumi na nakadikit sa ating mga kamay. Tama, upang hindi sumakit ang ating tiyan at magkasakit. Katulad ng nasa larawan. Nagkasakit ang kanyang tiyan dahil sa bulate. Ngayon, ano ang nakikita niyo sa dalawang larawang ito? Itaas ang kamay. Gusto sumagot? Ashtin? Marumi po yung damit, Guro, at saka mabaho. Marumi ang damit at mabaho. Kung gano'n ano ang dapat natin gawin, Ashtin, para maiwasan ang ganyan pagkadumi ng damit at pagiging mabaho. Dapat pong maligo, Guro. Maligo at Pagpalit ng damit, Guro. tama, dapat huwag natin kalimutang maligo at magpalit ng damit. Lalo na pag tayo ay galing sa paglalaro. Ngayon, naintindihan niyo na ba ang pandiwa at ang kahalagahan ng mga kilos na inyong ginagawa sa araw-araw? Opo, Guro. Kung ganon, meron akong inihandang laro dito.
larawan. Gusto niyo bang maglaro? Oo, guro! Ganon? Akin nang tatawagin si Pedro sa harap at tulungan ako sa pagpili ng tamang kasagutan sa larong ito. Pero bago yan, babasahin ko muna ang tanong sa itaas ng larawan at pipiliin mo ang tamang kasagutan. Anong kilos ang dapat nating gawin kapag dumilaw na ang ating ngipin? Una, magsipilyo. Pangalawa, maligo. Pangatlo, tumayo. Pindutin lamang ang tamang sagot dito, Pedro. Tama! Ang tamang sagot ay magsipilyo. Bigyan na natin ng dalawang palakpak si Pedro. Dapat lagi tayong magsipilyo upang hindi dumilaw ang ating mga ngipin. Ngayon, babasahin ko ang pangalawang tanong sa larawang ito. Ang tanong, anong kilos ang dapat gawin kapag may nasusunog na bahay malapit sa iyo? Ang gusto kong sumagot sa tanong na ito ay si Peter. Halika nga dito sa harap, Peter. At huliin ang tamang sagot sa ibaba ng larawan. Pindutin lamang ang tamang sagot sa pagpipilian. Tama! Ang tamang sagot ay tumakbo. Bigyan natin ng dalawang palakpak. Kapag may sunog tayong nakikita, dapat lumayo agad at humingi ng tulong. Ang pangatlong larawan naman ay, ano ito? Ahas, guro! Ahas! Ngayon, babasahin ko ang tanong at pipiliin niyo kung anong dapat ninyong gawin. Nakakita kayo ng ganito. Anong kilos ang dapat natin gawin kapag may nakita tayong ganito? Ang gusto kong sumagot ay si Astil. Para hindi tayo matuklaw, guro. Tama, para hindi tayo matuklaw at malason. Meron akong inihandang inyong gagawin. Pero bago yan, hahatiin ko muna kayo ng dalawang pangkat. Ang unang pangkat ay mula Shelen hanggang kay Queenie at ang ikalawang pangkat naman ay Pablo hanggang kay Peter. Ngayon, ang gagawin ng unang pangkat, anong nakikita niyo dito? Mga larawan, guro. Mga larawan. Ang gagawin ng unang pangkat ay isulat ang salitang kilos na ipinapakita ng larawan. At sa ikalawang pangkat naman ay upuin ang pagtanggalin ang larawan at ang salitang kilos. Itambay ang larawan sa hanay B. Ngayon, bago ko ibigay sa inyo ang inyong mga gawain, meron akong rubric na basehan sa pagbibigay ng grado sa inyo. Ang una, wastong kasagutan. Kung wasto ang inyong sinusulat sa inyong gawain ay magbibigay ako ng 7 puntos. At ang ikalawa naman ay pakikilahok sa gawain. Kapag makita ko kayong tulong-tulong sa paggawa ng inyong gawain, magbibigay ako ng 3 puntos na may kabuuang 10 puntos. Maliwanag ba mga bata? Opo, guro. Ngayon, ibibigay ko to sa inyo at inyong sasagutan. Gumawa kayo ng bilog sa pagsagot nito. Tandaan mga bata ang
sinulat sa bawat larawan. Kaya bibigyan ko sila ng 7 puntos. At nakita ko rin silang nagtulong-tulong sa kanilang paggawa sa kanilang gawain. Kaya meron silang 3 puntos na may kabuuang 10 puntos. Ngayon mga bata, tignan niya natin kung talagang unawaan ninyo ang tinalakay natin kanina na mandiwa. Meron akong inihandang laro. Gusto niyo ba maglaro mga bata? Opo, guro! Magpapatugtog ako ng isang sayaw. Gusto ko ang lahat ay tatayo at gagayahin ang sayaw. Kapag tumigil ang tugtog ng sayaw, ang makikita kong gumalaw ay siya ang pupunta sa harapan upang sagutin ang aking katanungan. Maliwanag ba mga bata? Opo, guro! Kayo po ay tumayo. Hindi naman tayo tatayo, iikot din tayo upang ma-enjoy natin ang pagsayaw. Maliwanag? Oo, guro! Pedro, ikaw ang gumalaw. Punta na dito sa harapan. Sige na, Pedro. Magkaroon naman ng 5 kilos na iyong ginawa kanina simula sa pagkagising hanggang sa pagpasok dito sa paaralan. Magising. Gising, ano pa? Naligo. Naligo, ano pa? Kumain. Kumain, ano pa? Uminom ng tubig. Uminom ng tubig, ano pa? Nagpalit ng damit. Nagpalit na damit. Ang lahat ng ginawa ni Pedro ay kilos. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. O tumayo ulit tayo para sa ating laro. Maria, ikaw ang gumalaw. Maria. Sige Maria, magbigay ka nga ng 2 kilos na ginagawa mo dito sa loob ng paaralan. Guro, nagsusulat ka. Ano pa? Guro, sumasayaw. Sumasayaw. Bigyan nga natin ng pakbet na palakpak si Maria. Pak na pak, bet na bet. Gawin nga natin mga bata. Pak na pak, bet na bet. Magaling mga bata. Tayo ay tumayo pag magpatuloy ang ating laro. Diyan, magbigay ka nga ng 2 kilos na ginagawa mo sa loob ng simbahan. Nagdadasal at Tama. Si John daw ay nagdadasal at umaawit sa loob ng simbahan. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. Mahusay mga bata, napatunayan nyo nga na naunawaan ninyo ang tinalakay natin kanina na pandiwa. Ngayon, meron kayo aktibidad. Gusto kong sagutan ninyo ito na individual. Gusto niyo ba ito mga bata? Opo, guro. Ngayon mga bata, meron akong inihanda ang aktibidad at gusto kong sagutan ninyo ito na individual. Pati pasa. Ang gagawin ninyo, pagsulot-sulurin ninyo ang mga ginawa ninyo kaninang umaga, mula paggising hanggang sa pagpasok, lagyan ninyo ng bilang 1, kahon, kung ito ang una ninyong ginawa. Bilang 2 naman kung pangalawa ninyong ginawa. Bilang 3 kung pangatlo ninyong ginawa. Bilang 4 kung pang-apat ninyo itong ginawa. At bilang 5 kung ito ang panghuli ninyo ginawa. Isulat ninyo ang mga bilang sa loob ng kahon sa tabi ng bawat larawan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Naunawahan niyo ba mga bata? Opo, guro. Sige, simulan ninyo.
Ngayon, meron akong iiwan na aktibidad bilang inyong takdang aralin at ipapasa ninyo ito bukas. Ang gagawin ninyo, pakipasa. Ang gagawin ninyo sa inyong takdang aralin ay bibilugan ninyo ang mga salitang kilos na nakikita o napapansin ninyo sa loob ng mga kahon at ipapasa ninyo ito bukas. Maliwanag ba mga bata? Opo, guro. May mga katanungan pa ba kayo? Wala na po, guro. Kung wala, bigyan natin ng ibang palakpak ang ating mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig sa araw na ito. Magkikita-kita ulit tayo bukas at